Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section. Para naman tayo magsama-sama panghabang buhay, paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagandingding, ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yon? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, hindi po yun ay tatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo? Especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko ha. Kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Opo, kayo po ang magsabi. Kasi, kampo yan ang totoo pong sukatan, ng kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba, kayo po, kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo. Ako, sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo, didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayo magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Di ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin. Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi nawala Opo. Siguro nga, yun ang epekto sa tao ng takot, 'di ba? Natakot pati yung nawawalan po ng lakas ng loob ang mga kriminal, naggumawa ng masama. Lamang ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao nun. Meron po talaga. Wala tayo narinig nun, kundi nanlaban. Hindi po ba? Nanlaban. Pero, ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo Sa inyo ko po tinatanong Mga kababayan, tinatanong ko kayo. Oo, maraming mga paglabag sa karapatang tao. Oo, meron ding mga taong napahamak.
dahil po sa war, kaya nga war on drugs na ito. Pero kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Dapat bang makapagkamit ng hustisya ang mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. Opo. Kaya sinasabi ko lang dito, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No. Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yon? At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng adik sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Ayan. Yun kayong makakasagot nung tanong po na yon, mga kababayan. Wala. Ito, tinatanong ni Smiling Boy, ano ba tinutumbok na sinasabi mo, Tunying? Wala. Wala akong tinutumbok. Sinasabi ko lang na may mabuting nangyari, pero may masama ding nangyari. Di po ba? Yung ginawa ng Pangulong Duterte noon, yung war on drugs, at sasabihin ko sa inyo, I have been very consistent about this. Nakaupo pa si Pangulong Duterte, sinasabi ko may mga mali. Meron nga akong kaibigang pulis koronel. Dahil nandun siya sa isang station, nilagay siya bilang station commander. Tapos, ang order, sabi niya, dahil ayaw naman niyang magpa-interview sa akin, sabi niya, ang order, kailangan merong napapatay na mga drug suspect. Opo, sinabi niya sa akin yun. Pero wala naman pinag-usapang pera. Sabi niya, para hindi ko kaya. Ibig sabihin, hindi niya kayang pumatay ng just for the sake of compliance. Ayun, binitawan niya yung istasyon. Di baling wala siyang station na hinahawakan. Pero wala na, malinis naman yung konsensya niya, parang ganun yung sinasabi niya. So ang point ko lang dito po, mga kababayan, meron talagang masamang nangyari nun, pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o dinulot doon? Kaya nga kailangan laging dalawa ang pagtingin natin dyan eh. Kaya nga ako, gusto kong malaman kung ito bang sinasabi ni Garme, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinido, totoo. Hindi po ba? Yun lang ang gusto ko. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbok na sinasabi? Yun lang. Yun lang, mga kababayan. O eto, Liam TV28, DDS ka po pala, Katunying. Hindi ba? Kababayan. DDS ka rin pala, Katunying. Yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Kapag alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Halimbawa, meron po akong sinabi na wari baga anti-Duterte, anti-Sara o anti-Digong. Ang sasabihin sa akin, wala kang utang na loob, Tunying. Pagka naman meron akong binanggit na siguro may bahid ng sabihin na nating pag-acknowledge doon po sa mga nagawa ni Pangulong Duterte, ano sasabihin sa akin? DDS ka. DDS ka. Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Opo. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig, o pabor para sa isang panig, ang tingin sa iyo ay kalaban na nung panig na iyon. Wala. Yun talaga. Yun talaga buhay natin. Tanggapin na natin ang totoo. Nasasaktan ba ako doon? Well, tao lang naman ako. Minsan, nasasaktan ka rin. Pero, minsan naisip ko, isa lang ang kahulugan nito. Ang bayan natin masyado pong hating-hati. Ang bayan natin talaga ay masyadong divided. Opo. Na kailangan meron ka lang isang papanigan. Hindi pwede yun eh. Hindi po pwede yun eh.
Ako, I can brag about my record tungkol dyan. Mga presidente na pinupuri natin pag dapat purihin, pero ating binabatikos pagka hindi dapat na purihin. Di po ba? Hindi po pwede yun na, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Pare-pareho nga kami ng sinasabi. Ano sinasabi natin? Ang mali ay labanan. Ang tama ay ipaglaban. Di ba? Kaya naniniwala tayo na ang Pangulo mismo ay sang-ayon na siya pinupuna. Hindi lang siya, pati ang gobyerno niya. Hindi po ba, mga kababayan? Anyway, ayos na dahil inaantok na ako. Maaga papasok ko bukas eh. Ano? Ngayon, eto po ang iiwan ko lang po ito, mga kababayan. Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin sapagkat may mga nababasa kasi ako dito eh. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya'y police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers na mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yon na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia na, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa ang police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba, mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagkaganon? Alam niyo, sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh.
Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong sa iglesia, opo. Meron pong ganung tuntunin sa iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo kasi wala siya sa wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag ka may, ano ba, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, aba, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma eh. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo nang isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman no? Yan na sinasabi ko. Walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon, halimbawa lang to sample ko lang si congressman ako, sasabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, para naman kayong ipinanganak kahapon. Anyway, basta, yun lang ang tanong natin. Bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo?
Oh. Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yon? Anyway, maraming salamat po sa inyo mga kababayan.